morning, church! Let's greet everyone and good morning. Tingin po tayo sa ating kaliwat kanan. Yan, good morning everyone. Nakikita niyo po ba ang ngiti sa kanilang mga mata? Ayan. Sino po dito ang handa ng magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. God inhabits the praises of His people. Amen. Amen. Lord, we are here. We glorify your name and we worship you today. Tingnan mo ang puso ng bawat isa sa amin. Gusto ko na ipurihin sa lugar na ito. Let there be a united worship with one heart. And Lord, malugod ka, Panginoon, sa lahat ng gagawin namin ngayong araw na ito. We glorify your name. We lift your name, Lord God. And thank you because you are in the midst of us. Whenever two or three gather, di ba po nandun si Lord sa kanilang kalagitnaan. And we believe na nandito si Lord sa ating kalagitnaan ngayong araw na ito. Amen? He is a limitless God. Hallelujah! I'm saying goodbye to any limitations. I'm saying hello to God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless, nothing's too hard for you. You're limitless, there's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. And you're Jesus. I'm saying goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. There are no limits. There are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless, nothing's too hard for you. You're limitless, there's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. We exalt your name, Jesus. I'm saying goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless, nothing's too hard for you. You're limitless, there's nothing you cannot do. 'Cause Jesus, you are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. We worship you, Lord.
are stronger than anything. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything.
victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever. Forevermore, you are victorious. Unmatching all your wisdom, in love and justice you will reign. Every knee will bow. Every knee will bow. We bring our expectations, our hope is anchored in your name, the name of Jesus. Oh, we trust. We trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever. Forevermore, you are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever. Forevermore, you are victorious. Let's lift our hands to our God as a sign of surrendering our life to Him, surrendering our hopes and dreams, our goals in life, lahat ng nasa isipan natin. Let us surrender it to the Lord. At patuloy natin i-acknowledge ang Kanyang Lordship sa ating buhay. We lift our banner high. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. I am banner ni Jesus. The name of Jesus. Name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. You are the only King forever. Almighty God will lift you higher. You are the only King forever. Forevermore, you are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever. Forevermore, Worship the you are Lord. victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever. Forevermore, you are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever. Forevermore, Let's continue to open our mouths and sing. the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever. Forevermore, You are victorious. You
King forever, forevermore. You are victorious, you are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious, you are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious, you are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious, you are the victory. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. You are the only King forever. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Napakasarap itaas ang inyong pong pangalan. Hallelujah. Right now, Lord God, we thank you because you are the King of Kings and the Lord of Lords. Walang sinabi yung mga nararanasan namin ngayon, Panginoon, because you are greater than all of those things. And we trust and give our hope to you, Lord. Hallelujah, Jesus. Beholding your beauty is all that I long for. To worship you, Jesus, is my sole desire. For this very heart you have shaped for your pleasure, purpose to lift your name high. Here in surrender, in pure adoration, I enter your courts with an offering of praise. I am your servant, come to bring you glory. I was fit for the work of your hands. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song. Worship and praise Him, the Lord of love. Beholding your beauty is all that I long for. To worship you, Jesus, is my sole desire. For this very heart you have shaped for your pleasure, purpose to lift your name high. Here in surrender, in pure adoration, I enter your courts with an offering of praise. I am your servant, come to bring you glory. I was fit for the work of your hands. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with the song. Worship and praise Him, the Lord of love. Spirit now living and dwelling within me, keep my eyes fixed ever on Jesus' face. Let not the things
this world ever sway me, I'll run till I finish the race. Singing unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of creation resounds with the song, worship and praise the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of eternity echoes the song, worship and praise Him, the Lord of the Lords. Spirit now living within me, keep my eyes fixed ever on Jesus' face. Let not the things of this world ever sway me, I'll run till I finish the race. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of creation resounds with the song, worship and praise the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of eternity echoes the song, worship and praise Him, the Lord of the Lords. Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is the Lord. Singing, Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is the Lord. Singing, Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is the Lord. Singing, Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of the saints to join in the song, worship and praise in the Lord of the Lords, Lord of the Lords, Lord of the Lords, Lord of the Lords. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath
to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, oh Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my shelter, and my tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you, Lord. Hallelujah. Oh Lord, your name is powerful, that mountains will bow down and the seas will roar at the sound of his name, at the sound of Jesus' name. That's how powerful our God is. And whatever you have in your heart right now, those things will bow down at the name of Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, because your name is great and you are assuring us that you are in control of everything. You are on top of everything. Nakikita mo ang lahat ng aming nararanasan kung nasaan kami, Lord. Even the virus will bow down at your name. At aalis lahat, Panginoon, ng yun. And Lord, patuloy ka naming itinataas
Because your name is great. Kanina pa po namin sinasabi ito, Panginoon. Our soul will sing and will say that you are great. Hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Jesus. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou How great thou Lord, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! How great thou art! Oh Lord, you are so good to us. How great thou art! How great thou art! You are great to us. We lift your name on high, name above all names, and every knee will bow at the feet of Jesus. In Jesus' name, thank you, Lord. Amen. Amen. Sige po, medyo kaway-kaway nga sa mga katabi ninyo. Kaway na lang. Okay. Good morning po sa inyong lahat. Hallelujah. Okay. Okay, salamat po sa Panginoon sa panambahan natin sa umagang ito, and truly God is so good to us. Amen? Amen. How great thou art. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. And excited ba kayo sa 2021?
Amen. Dapat lagi tayong excited, tsaka yung level ng excitement natin, hindi po dapat nababawasan, ha? Dapat lagi pong tumataas po yan. Kahit anong balitang nangyayari sa paligid natin, alam natin meron yung nandyan siya, pero tandaan natin, ang salita ng Diyos ang katotohanan ng tinatayuan natin. Amen? Hello? Amen. Okay. Okay, sige po. Magsimula po ako. Ayan, nung pagpasok po bago po pumasok ang 2021, yung word na binigay sa atin ng Panginoon is about hearing ear. He was an ear, let him hear. Tapos pagpasok naman po ng bagong taon, yun nga, ang sabi po sa atin ng Lord, the key to a better, brighter, and blessed year is ano daw? Is okay, keep seeking God. So, mga kapatid, nung pinalabas po ni Lord yung salitang hold on, hold tight, saan ka mag-hold on? Saan mo hahawakan itong mabuti? So, mapanghahawakan mo ang pagkilala mo sa Panginoon, ang pagkilala natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Kanyang mga salita. Amen? Amen. So napakahalaga na talaga magkaroon tayo ng bukas na tenga para sa ating Panginoon. Okay, and then last week din, yung seeking God ay nagpatuloy po at pinaliwanag po sa atin yung Jeremiah 29:11 na mas naintindihan pa natin kung, yun nga, sabi nga sa atin yung Jeremiah 29:11 na palasak na sa tenga natin, maraming may favorite verse noon, 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord. Di ba? Memorize natin yun. Kaya lang yung 12:13, verse 12 and 13, nakakaligtaan natin. Kasi hindi mangyayari yung plans ni Lord kapag hindi mo alam yung 12 tsaka 13. 12, ang sabi po sa verse 12, then you will call and He will answer. Paano siya sasagot sa iyong pagtawag? Verse 13, if you seek God, seek Him with all your heart. Sabi doon, matatagpuan po natin siya. Kapag natagpuan mo ang Lord, sigurado ko sa iyo kapatid, mauunawaan mo kung ano ang plano ng Diyos. Magandang plano, kundi ang plano ng Panginoon para sa ating buhay. At kapag naunawaan natin yun, mga kapatid, matagumpay. Okay. Sige po, para makita natin itong konsepto na ito ng pagtatagumpay. Thank you. Okay, praise. Ayun. Hallelujah. Lakas ng anointing nito. Okay. Okay, praise the Lord. So, ngayon po pag-aaralan natin pag-aaralan po natin yung kasunod na itong topic na to kasi yung konsepto ng seeking God, hearing from God, dapat lubos po nating maunawaan yun. Kasi nga, we have a blessed, we have a brighter, we have a better year. Amen? Dapat makita po natin itong magkaroon ng katuparan sa ating mga buhay. Amen? Baka mamaya kumpisal tayo ng kumpisal ng salitang yun, tapos hindi naman nagmamanifest sa buhay natin. Dapat po makita po natin ang pangako ng Diyos na nagkakaroon ng katuparan sa ating mga buhay. Amen. Amen. Okay, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord, sa presensya mo na patuloy na nananahan sa tahanang ito, Panginoon. Ang iglesyang ito ay sa iyo, Panginoon. Ikaw ang may-ari nito at ikaw lang karapat-dapat na talagang papurihan, tumanggap ng aming pasasalamat, ng paghahandog ng aming mga buhay. And Father, we pray this morning, let your word be upon us, so Lord God, we pray, Lord God, that your anointing, Lord God, to anoint our ears. Ako din, Panginoon, gamitin mo po bilang iyong tagapagsalita, Panginoon. Father, we pray, ma-receive namin with revelation, with knowledge, with understanding, Lord God, ang iyong mga salita. And bless us, so Lord God,
ng wisdom para talagang ma-apply namin ito sa aming mga buhay. Salamat po sa mga kapatiran ko naririto. Salamat din po sa buhay ng mga kapatiran kong nanonood online ngayon. Lord, let your blessing be upon us. Hayaan mo po, Panginoon, na ang salita mo ay talagang maging ilaw sa aming daanan, Panginoon. Maging ilaw, Panginoon, sa aming lalakaran, Panginoon. Thank you, Father God. Once more, we honor you. Our God, we honor you as our King. We honor you as our Lord. And you are worthy to receive all the praises and glory and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Danghina. Para ba kay Lord yan? Ang hina naman. Oo, dapat para kay Lord malakas. Amen. Hallelujah. Okay, so bago po ako mag-start, ayan, welcome po sa ating mga first-timers. Okay. Kay Caribinya Rica Franca, Mildred Rica Franca, Ryan Jan Rica Franca. Wow, praise God. Sa pong pamilya, kay Glenor Gabok. Yan, invited po ni Jenilyn Garcia. Salamat po sa inyo. Welcome po sa inyo. Welcome po sa All Nations for Jesus Church. Ayan. Okay, mas mauunawaan niyo pa pong mainam ang simbahang ito, ang iglesyang ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Okay, so yun nga po, sinimulan ng Panginoon ng bago pumasok ang taon, sabi ni Lord sa atin, He who has an ear, let him hear. Paulit-ulit pong sinasabi sa atin yan, okay? Pangalawa, pagpasok naman ng taon, ang sabi ng Lord sa atin, para magkaroon ka ng better and brighter and blessed na year, okay, hindi po ito alatsamba ha, hindi ito naghahanap ka lang ng himala para maging masaya tayo sa ating buhay. Hindi po, mga kapatid, ang plano ng Diyos ay napakaganda para sa buhay natin. Amen? Amen. Okay, tapos ito pa, binigay pa sa atin ng Lord, yung Colossians 1:10, gusto ko lang pong ulitin yung verse. Sabi po dyan, that you may walk, live and conduct yourselves in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him and desiring to please Him in all things, bearing fruit in every good work and steadily growing and increasing in and by the knowledge of God with fuller, deeper, and clearer insight, acquaintance, and recognition. Nung minimeditate ko nga po ito, nung pinapakinggan ko ito po nung preaching, grabe, nagno-notes ako eh. Meron na nga akong 5 points nito eh. Okay, walk or live and conduct yourselves in a manner worthy of the Lord. Number 1, yung fully pleasing to Him, desiring to please Him, bearing fruit in every good work. So nandyan po ang pangako ng Panginoon. Kaya nga lang, may mga pagkakataon, kung unawaan po natin yung unang linya niya, that you may walk or that you may live and conduct yourselves in a manner worthy of the Lord, ayun na, pag-aaralan mo na siya. Paano mabuhay ng karapat-dapat sa Panginoon? Amen? Kasi kapag mauunawaan mo kung paano mabuhay ng karapat-dapat sa Panginoon, ano po ang kasunod na blessing sa atin? Mapiplease natin siya. At kapag napiplease mo siya, nagdi-desire ka pa na lalong ma-please siya. Amen? Okay, kumbaga parang yung may mga asawa dito, yung natutuwa sa iyo ang asawa mo, at alam mong natutuwa siya, mas gumagawa ka ng paraan na mas matuwa pa siya. Okay, amen doon. Okay, tapos ano pa? Ang kasunod niya, bearing fruit in every good work. Nagbubunga po ang pagkakilala natin sa ating Diyos. Okay? So, ayan, napakaliwanag na salita na yan. Kaya yung binigay na word, ako po, ewan ko lang kayo, ako po ay so talagang excited po sa araw na ito kasi po itong word na to nag-confirm po sa aming full-timers fellowship habang nag-worship kami, nag-speak sa akin ng Lord, tapos nag-note ako, during worship po yun ha, tapos nung mentoring po, sabi ko, wow, ang galing, salamat po Lord, yung as a preacher, as a pastor, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat yung word na binibigay niya sa atin bilang ANJC family, ay hindi po ito basta ipinreach sa inyo para matuwa kayo. Okay, pinaglaanan ng oras, panalangin,
At ito po, ang binigay sa akin po ni Lord, concept of lordship and servanthood. Okay, so pag-aralan po natin to para talagang ma-desire natin po yung to live and conduct ourselves in a manner worthy of our calling. Okay. Ayan. So, concept of lordship and servanthood. Alam niyo po, kung kayo po ay nakikinig sa Panginoon ng buong puso, nung first Sunday, merong paulit-ulit na sinabi sa atin ng Lord. Paulit-ulit means 3 times, 4 times. Ako po ay familiar sa ganung salita kasi po, siyempre, bilang pastor, nag-aaral po ganun. Meron pong doctrine na tinatawag na double amen. Okay, o yung tinatawag nilang the law of repetition. Double amen or law of repetition. Ang sabi po ano ko po narinig to, kay Pastor Joseph Prince. Ang sabi niya, kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos o nakikinig ka ng preaching, at ang salita ay inulit, pakinggan mo siyang mabuti. Kaya nga sa Bible, kung familiar kayo sa King James Version, paano ma-born again? Ano sabi ni Jesus? Verily, verily, I say unto thee, unless a man be born again, verily, verily, ang tawag nila doon, double amen. Kapag inulit daw ang salita, pakinggan mo mabuti. Ilang beses inulit sa atin ng per Sunday yung akin ka. May plano ang Diyos sa'yo. Hindi dahil gusto niyang matuwa ka sa buhay mo. Kasi pag-aari ka ng Panginoon, dapat maintindihan natin yon. Okay? Pangalawa, ilang beses tinanong tayo, kilala mo ba ang iyong Diyos? Hindi po isang beses, hindi po 2 beses. Kilala mo ba ang iyong Diyos? So, ang Diyos natin, kinikilala natin siya sa Biblia, kinikilala siya po bilang hari. Ang Diyos natin, sa Biblia, kinikilala po siya bilang Panginoon. Dapat maintindihan po natin yung concept ng kingship tsaka yung concept ng lordship. Bakit? Kasi kung yung konsepto yan na hindi natin maintindihan yung concept of servanthood. Bakit kailangan natin maunawaan ng servanthood? Alam niyo kung bakit? Sabi ni Jesus, if any one of you, kung gusto mong maging great sa kingdom of God, you must be a servant of all. Nabasa niyo yun? May kanta pa nga yun eh. If you want to be great in God's kingdom, you must be a servant of all. At maiintindihan mo lang ang servanthood kung maiintindihan natin ang lordship. And praise God, December yun nung pinreach ni Pastora yung lordship. Naalala nyo? Okay, it was December, pinreach natin yung lordship. So, medyo bawas na tayo sa pagpapaliwanag ng lordship. Okay, ang title ng God as King, ang ibig po sabihin ng King as title, power and authority. Power and authority. Ang Lord po, ang ibig po sabihin ng Lord ay ownership. Okay? Kung ang King ay power and authority, ang Lord po ay ownership. Para bang, kasi syempre, hindi na familiar sa atin ang kingdom o yung tinatawag na monarchy. So, hindi na tayo masyadong alam yung term natin. Ang alam kong meron na lang na Lord sa nauunawa natin ngayon ay yung tinatawag nating landlord. Okay, landlord. Okay, yan yung may-ari ng sabihin natin lupa o nung estate na yon. Yun po ay isang mukha lamang ng kapangyarihan ng Diyos. As King, He is the power and authority. As Lord, siya ang may-ari ng lahat. Amen. Okay, sige po, simulan po natin. Unawain natin yung lordship bago tayo pumunta sa kapraso lang po ito sa lordship kasi na-discuss naman po sa atin to. Tingnan po natin yung verse sa Romans chapter 10. Yan, verse 9. Basa. Basa. Wow. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead,
you will be saved. Ang kaligtasan po ay hindi pagsama sa relihiyon. Ang kaligtasan po ay hindi pagsisimba sa born again. Kahit dito ka pa tumira, kung hindi mo maunawaan ang salitang to, hindi ka maliligtas. Ang kaligtasan po ay hindi paggawa ng mabuti. Kasi mas maraming mabait daw kaysa sa born again. Parang may gusto mag-amen. Okay? Jesus is Lord, not just Jesus as Savior. Yes, si Jesus po ay tagapagligtas. Pero kung hindi mo siya kikilalanin Panginoon, anong sabi ng Bible? Hindi ka maliligtas. Okay? Ito tanong. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo. Okay? Siyempre, biblical. Ano ang ibig niya sabihin dyan sa yung you will be saved? Ang save po sa literal biblical meaning ay hindi lang maligtas. Tingnan niyo po, ang Greek word ng save sa Romans ay redeemed, tinubos, hindi niligtas, tinubos, brought back, parang ganun din, salvage. Hindi yung salvage na pinatay, salvage na durug-durug ka na, kinuha ka pa. Okay, ano pa? And restored from the estrangement of our rebellion against God the King into a right relationship with Him. Kung gusto niyo pong maunawaan to, history po ang nagpapatunay nito. Ang slave nung araw, kapag ikaw ay nahuli sa isang giyera at ginawa kang alipin, ang gagawin po sa'yo, dadalhin ka sa public market. Ito po ay hindi custom, talagang culture to ng mga bansa noong araw, noong biblical times. Dadalhin ka po sa palengke, para kang baboy. Tapos patatayuin kayo dun, nakapila kayo. Nakatali ang kamay mo, nakapila kayo, binibenta ka, pipresyohan ka, eto, malaki katawan nito, siguro mapapakinabangan ko to. Magkano yan? At kapag binili ka niya, ikaw ay legal na slave. Pag hindi ka nabili at na bad trip sa iyo yung slave trader, anong gagawin sa iyo? Papatayin ka. Bakit? Wala kang silbi. Doon tayo tinubos ni Lord. Doon tayo tinubos ng Lord. Akala ng mga tao, ang yayabang nila, ang gagaling nila, hanggat hindi mo nakikilala ang Panginoon, kapatid, medyo mabigat pakinggan na wala tayong silbi, pero yun ang katotohanan. Mabigat no? Ngayon, ang sabi niya, that if you confess with your mouth, ipapahayag na yung bibig. Kaya nga sa atin, di ba, nung naalala nyo nung first timer ka sa church, kung gusto mong tanggapin ng Panginoon sa iyong buhay, sumunod ka sa panalangin ito. Bakit? Kasi gusto namin marinig that if you confess with your mouth, that Jesus is Lord, not just a Savior, that He is Lord, you will be saved. Okay? So, anong itsura niya? Eto na. Dahil ikaw ay binili, dahil ikaw ay niredeem, mayroong magandang verse sa Bible na nagpapatunay na hindi ikaw ang may-ari ng buhay mo. Yung bumili sa'yo. 1 Corinthians chapter 6. You are not your own. You were bought at a price. Hindi mo pag-aari ang buhay mo, kapatid. Binili ka ng malaking halaga. You are saved. At ang pinambayad sa iyo, hindi pera. Ang pinambayad sa iyo, buhay. Kaya ano ba ang kaibahan ng pagsamba sa lumang tipan? Anong kaibahan ng pagsamba sa bagong tipan? Nung lumang tipan, pag sumasamba sila, ang inihahandog nila sa Diyos, patay. Patay. Kasi kailangan yung dugo Patay na kambing, patay na toro, patay na tupa, patay. Sa New Testament, hindi na po ganun ang pagsamba natin. Offer your life as a living sacrifice. Buhay. Dapat buhay. Bakit? Kasi dapat
pakinabangan ka nung may-ari sa iyo. Hello? Sorry po, medyo hindi maganda yung salitang pakinabangan. Okay. You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your body. Tinubos tayo ng malaking halaga. Meron pa nga isang verse, naalala ko lang po ngayon sa Galatians, ang term naman na ginamit doon ay hindi redeem, ang ginamit na word doon ay ransom. Hindi tayo pag-aari ni Satanas, nalinlang tayo ng dyablo, kaya sumunod tayo sa kanyang kalooban, ginagawa ang gusto niya, kalayawan ng laman, pita ng laman, kasamaan ng layaw ng mundong ito. Pero ngayon, ang sabi po dyan, nung tinubos ka ni Kristo, nung na-save ka, binili ka ng malaking halaga, kaya ka naligtas. At hindi na pag-aari mo yung buhay mo. Kaya nga, dapat kilalanin mo si Jesus as your Lord. Ownership. Pag-aari ka ng Panginoon. Pag-aari tayo ng Panginoon. Okay? Nagigets niyo pa? Okay. Tingnan niyo yung mga key affirmation ng process na ito. Siyempre, repentance, acknowledgement na si Jesus is Lord of everything ng ating buhay, even our destiny, our future, talagang si Lord ang may-ari niyan. Pati ang bukas natin, ang Panginoon ang may-ari. Okay? Tingnan niyo po ito. Minsan, sa pagbabasa mo ng Bible, nakalimutan ko na po yung pangalan nung Madam Guyon yata yun, medyo matagal na pong panahon yun. Meron po ako nabasa sa kanyang scriptural prayer reading. Doon sa book na yon, tuturuan ka na pag may nakita ka na verse sa Bible na nabasa mo at hindi mo siya naintindihan, ang sabi niya, magkulong ka sa kwarto mo, manalangin ka sa Panginoon, umiyak ka sa Panginoon hanggang makareceive ka ng revelation ng word na yun. Pinapractice ko po iyon. And there are times, kahit isang verse, tatagal ka ng oras. Bakit? Hindi dahil para maging marunong ka, kaya nga po, di ba, meron tayong tinatawag na knowledge, understanding, and wisdom. Knowledge is revelation. Rema, galing kay Lord. Understanding, para maunawaan mo yun. Hindi lahat po ng revelation ni Lord ay madaling unawain. So, kailangan natin ng pangunawa. At ang huling kasunod nun ay ang wisdom. Ano po ang ibig sabihin ng wisdom? Knowledge applied. Dapat yung salitang natatanggap natin sa Panginoon, na i-apply natin sa ating buhay. Why? Para magkaroon ka ng blessed, brighter, and better year. Amen. Amen. Okay, tingnan niyo po itong verse na to. Ito, grabe itong verse na to eh. Another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. Sino po ang lilibing? Uy, sagot naman kayo, naka-face mask lang kayo, ayaw nyo na magsalita eh. O, pasensya na kayo sanay ako sa nagsasalita kayo. Buhay ba kayo? Amen, okay. Hallelujah. Nabasa nyo na to? Sino daw yung ililibing? Tatay? Ano sabi nung anak? Siguro anak to, dahil father eh. Lord, first let me go bury my father. But Jesus told him, follow me and let the dead bury their own dead. Panginoon, tatay ko to. Nagigets nyo? Tatay ko po ito. Ang pinupunto dito yung salitang first. Hindi ko lubos na maunawaan. yung deeper pa nito. Kaya lang talagang, sino ba si Lord sa buhay mo? Tinawag mo siyang Lord, tapos may iba kang first. Kung si Jesus ang Lord mo, dapat siya ang first mo. Yun din yung panalangin ko rito eh. Sabi ko, Panginoon, kung ako tong tao na to, tatay ko po ito eh. Ililibing ko po siya eh. Isang araw lang naman to.
Hindi naman siguro 2 araw maglibing. Ngayon, mas madali na kasi papasok lang sa... kasi meron ng may naghuhukay na. Okay? Grabe, no? Hindi po ako nagsasabi niyan, ha? Ang Panginoong Hesus po yan, ha? If Jesus is our Lord, He must be the first. Amen? Yun lang, yan ang aking, hindi pa lubos, pero yun ang pagkakaunawa ko o binibigay sa aking kapahayagan ng Panginoon. Kung siya ang Lord, siya ang first. Okay? Kasi pag mayroong Lord, hindi pwede yung Panginoon, kaya lang. Panginoon, wait lang. Panginoon, baka pwedeng. Hindi po pwede eh. Okay? If Jesus Christ is our Lord, He must receive first priority in our life. Kaya nga, seek ye first. He is above every love and every other loyalty. He is above every goal, every dream, every ambition. You cannot be a disciple and say, first let me. Panginoon, may trabaho kasi ako. Panginoon, meron kasi akong ginagawa. Panginoon, meron kasing ganito. Ang kasama ng lordship, ownership, responsibility, commitment. Okay, natatandaan niyo po yung verse familiar kayo sa verse sa Philippians chapter 2, yung 5 to 11. Medyo mahabang verse po yun, memorize ko po siya. Sabi po dun sa Philippians chapter 2, verse 5-11, sabi, your attitude should be the same as of Christ Jesus. Bagamat siya ay Diyos, ano sabi sa Bible? Hinubad niya yung pagka-Diyos niya. Kapatid, yung lordship bago tinayuan ng Panginoon, in-apply niya sa buhay niya. Ang attitude natin, verse 5, should be like Jesus Christ. Bagamat siya ay Diyos, ano po sabi doon? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos and He lived. Or, kinuha niya, attained the very nature of a servant. Sa NIV, very nature of a servant. Naging obedient siya, even death on the cross. Kaya pagdating po dyan sa, anong verse na yan? 9 to 11. Therefore, God hath highly exalted Him and given Him a name that is above every name. That in the name of Jesus, every knee should bow. In heaven, on earth, hindi lang in heaven, on earth, and under the earth. Galing ano? Grabe ang Panginoon, no? Grabe yung wisdom o yung revelation ni Apostle Paul sa Panginoong Jesucristo. And every tongue confess that Jesus Christ, ano daw? Jesus Christ is Lord. Yan, dapat mapagmuni-muni mong mabuti yan kasi ang kasunod ng lordship ay ang ating papel sa Panginoon, ang servanthood. Okay? Pwede po bang ilagay niyo yung kanang kamay sa inyong dibdib and confess. Sige po. Sabihin niyo po, with all your heart, Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ, laksan niyo, Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my Lord. Hallelujah. Okay. So, eto na. Papasok na tayong concept ng servanthood. Kasi kung siya ang Lord, ano tayo? Okay? Pastor, di ba sabi sa Bible, we are sons and daughters, bakit servant? Kapatid, bago ka pumunta sa sons and daughters, meron po tinatawag sa Galatians chapter 3, basahin nyo na lang po, Galatians chapter 3, Galatians chapter 4, meron po tinatawag na doon na adoption as sons. Hindi ka pinanganak as sons and daughters. Ano po sabi doon? Ang sabi doon sa Galatians 4, verse 1 yata yun, o katapusan ng 3, dadaan ka sa schoolmaster. Kapag panahon man ang humarap sa ama mo, magre-recite ka sa ama mo, ang tawag po doon sa Israel ay bar mitzvah, bago ka nila i-accept as son and daughter. Kasi kaya son and daughter,
tumatayo ka na dun sa panahon na ikaw ay tagapagmana. Pero habang bata ka pa, ikaw ay under ng school master. Yan ang maraming Kristiyano na maraming Christian, mapa born again man, mapa anong religion man, maraming Christian ang hindi nakakaintindi ng sonship at ng daughtership. Akala nila ang church ay basta church lang. Magsimba sila ng gusto nila, magsisimba sila. Kung gusto nila. Kung ayaw nila. Kung may sasabihin sila sa pastor, magsasalita sila. Tapos ngayon na, wala nang ang salita ang talikuran, Facebook na, Instagram na, ano pa, Twitter pa. Mga kapatid, inilagay ng Diyos ang iglesia para sa atin as schoolmaster hanggang dumating yung time mo na humarap sa Diyos para tawagin kang son or daughters. Inihanda ka bilang tagapagmana. Kaya habang bata ka pa sa Panginoon, ayan, sa atin, sa church natin, meron tayong cell group, meron kang cell leader. Makinig ka sa cell leader mo, matuto ka sa cell leader mo. Kung gusto mo mag-cell group ka. Kung ayaw mo. Hindi po ganun siya. Maintindihan po natin yon. Okay? Ito na. Characteristics of a good, faithful, and wise servant. Okay. So, naiintindihan mo yung konting hapyaw ng Lordship ng Panginoon Jesucristo, pasok ka dun sa pangalawa. Characteristics of a good, faithful, and wise servant. Number 1, ano itong katangian? Okay, ganito ha. Ano ang katangian ng isang lingkod na nakakakilala sa kanyang Diyos bilang Panginoon para mas maganda? Kasi kung kilala mo siyang Lord, alam mo yung ibig sabihin ng Lordship, naiintindihan mo yung papel mo sa buhay. Okay? Hindi pwedeng, example lang po, hindi pwedeng, kunyari, katulong ka, pumasok ang katulong, o marami tayong mga OFWs na nagtatrabaho, nangangatulong sa, kasambahay sa ibang lugar, tapos, nagre-reklamo sila, bakit ganito ang trabaho, bakit ganito ang trabaho. Tayo muna, ano ba yung pinasukan mo? Pastor, domestic helper. Talagang utusan ka kasi helper ka eh. Kasi po, pastor, walang oras may pinarmahan ka bang oras? Dapat malinaw sa yun. Tsaka dapat, kung papasok ka sa isang ganun uri ng trabaho, sa mga nakakakinig pa man dito sa online, kung ganung uri ng trabaho ang papasukin mo, hindi po mababa, hindi po masama yung trabaho na yun. Ang tanong ko lang sa iyo, kung yun ang uri ng trabaho na papasukin mo, pag-isipan mo mabuti. Hindi po siya madali. Okay? Ito na. Characteristics of a good, faithful, and wise servant. Kung naiintindihan mo ang Lordship ni Jesus Christ, ito ang meron dapat, number 1, na meron ka. O ito yung nagiging bunga ng Lordship ni Jesus sa buhay mo. Number 1 is hearing ear. Servant for life. Okay, magbabasa po ako ng Bible. Exodus chapter 21. Ayan. Kasi yung iba nag-online lang, hindi na marunong magbukas ng Bible. Oo, lagi na lang nandyan sa PowerPoint. Ang Exodus po ay nasa Old Testament. Exodus 21, verse 1 to 6. Mga kapatid, pakinggan nyo mabuti ha, napakaganda nito. Servant for life. Servant for life. If you buy a Hebrew servant, tingnan nyo po, if you buy a Hebrew servant, he is to serve you for 6 years. But in the 7th year, he shall go free without paying anything. If he comes alone, he is to go free alone. But if he has a wife, when he comes, she is to go with him. If his master gives him a wife and she bears him sons or daughters, the woman and her children shall belong to her master. And only the man shall go free. Kasi nga, pag-aari ka ng iyong master. Tingnan niyo po kung ako ay pumasok na servant sa isang amo,
Pagdating ng 6 years, kailangan niya akong palayain kasi po, yun yung kultura nila. Okay? During those 6 years, kapag natuwa sa akin ang amo ko at binigyan ako ng asawa, sabi niya, "Oy, you are a good and faithful servant. Bibigyan kita ng mapapangasawa mo para meron kang pamilya mo sarili." So binigay siya sa loob nung 6 years na yon. Nagkaanak siya, natapos yung 6 years. So, pwede na siyang umalis. Pero, yung asawa at anak mo, pag sinabi ng may-ari na iiwan mo siya, iiwan mo siya. Kaya nga po, servanthood, you are not on your own. Hindi mo pag-aari ang buhay mo. Ang lahat ng meron sa atin ay sa Panginoon. Pati asawa ko, pati anak ko. Oo. Okay, verse 5. But if the servant declares, "I love my master," kung ang lingkod i-declare, ipapahayag niya na mahal ko ang aking master, ang aking Lord, mahal ko ang aking asawa, mahal ko ang aking anak, at ayokong lumaya. Then, his master, ano pong gagawin? Dadalhin siya sa mga judge, sa hukom. Pagdala sa hukom, dadalhin po siya sa pintuan na lang ng kanilang bahay. At doon sa poste ng pintuan, yung tinatawag natin na hamba, ang kanyang tenga ay ipapako. Hindi po siya doon na lang, ha? Bubunutin din po yun. Papaduguin yun. Yung dugo sa tenga niya, ang magiging covenant niya sa kanyang amo. Ayaw mong lumaya? O sige, dinala sa hukom. Sabi po niya, hindi na po siya lalaya. Kasi sa kultura natin, dapat siya lumaya. Ayaw niya lumaya kasi mahal niya yung asawa at anak niya. Mahal niya raw ako. So, pipirma ang hukom, okay, siya po ay servant for life. Tapos pag inuwi na siya ng amo niya, pagdating sa pintuan ng bahay, doorpost o yung hamba, papako yung tenga niya, papaduguin yun. Pag dumuguin doon, yun yung tipan. Ang banal na, ang dugo, alam niyo naman ang meaning ng blood sa Bible, is a covenant. Tipan niya yun sa kanyang amo. Bakit tenga? Ang ibig po sabihin, isang tao lang ang kanyang papakinggan. Yung amo niya. Ako po ay tawag dito, ako po ay na-addict nung araw sa Reader's Digest, yung Reader's Digest na maliit na pocketbook. May nakakatuwang kwento doon. Ito po ay true story. Kung hindi po ako nagkakamali, yung isang president ng Amerika, pag uwi niya sa bahay, kasi panahon po yun ng gera anong pangalan mo, president? Nakalimutan ko po. Panahon po yun ng gera, pag uwi niya ng bahay, sabi niya doon sa servant niya, "Huwag mo kong gigisingin. Kahit sinong tumawag sa akin, huwag mo kong gigisingin. Kailangan ko magpahinga." So natulog po yung president. Maya-maya lang, mga isang oras makalipas, tumawag yung Secretary of Defense. Nakasagot yung servant. Sabi niya, "Ano pong kailangan nyo?" Nagpakilala, "Ako po si Secretary of Defense. I need the President right now." Alam niyo po sabi ng servant, "Bakit? Boss ba kita? Natutulog Huwag ko raw gisingin Hindi! Kailangan natin to, bansa, nakataya natin to." Alam niyo sabi ng servant, "Pasensya ka na, hindi kita boss." Binaba yung telepono. Galit na galit yung Secretary of Defense. Panahon ng gera Alam niyo po nangyari, nung magkita yung President at yung Secretary of Defense, sabi niya, "Mr. President, pwede bang ibigay mo na lang sa akin ang katulong mo? Gusto ko ring magpahinga." Na kanino ang tenga mo? Sinong pinapakinggan mo? Ikaw, as an ANJC family, sino pinapakinggan mo? Kaya nga minsan hindi sorry. Hindi natin mag-advise na pwede yung dalawang church Saan ka magkukommit? Nasaan ang commitment mo?
Kasi pastor, nagagamit naman ako rin, nagagamit ako dito. Oo nga, naiintindihan ko yun, pero hindi yun ina-advise. Bakit? Saan pupunta ang commitment mo? Na kanino ang tenga mo? Church, ang prophecy ngayon, hindi ko po alam, pero ano ang prophecy ngayon? Halos lahat yata nagsasabi na malapit na ang end time eh. Papasok na tayo sa end time, eto na yung 666, nagkakagulo na lahat, yung nangyayari sa Amerika, etong COVID na to, yung grabe, halos makita mo, mga preacher na sinusundan ko, pinag-aaralan nila, end time, end time. Alam niyo yung pinakamatinding message sa end time, punta po kayo sa Book of Revelation. Yung 7 churches sa Book of Revelation, 7 kondisyon ng iglesia bago dumating ang Panginoon. Isang message. Ano ang message ng Holy Spirit sa church? He who has an ear, let him hear what the Spirit is saying to the churches. 7 beses po yan. 7, ano ibig sabihin ng 7? Perfect. Kaya ang tao kapag dumating ang Panginoon, o Kristiyano kapag dumating ang Panginoon, hindi mo pwede sabihin mong, hindi ko kasi alam eh. Hindi mo siya pwedeng katwiran. 7 times mentioned in the book of Revelation. Sino mang meron tenga, makinig siya sa sinasabi ng Espiritu sa kanyang mga iglesia. Ito tanong. May nagtanong sa akin ito eh. Pastor, bakit ganun? Bakit pa na-hear? Bakit, di ba dapat obey? Bakit hear? Kasi po, mga kapatid, ang salitang hear, nag-originate po siya sa Old Testament. Yung famous verse. Alam niyo po ba ang famous greatest commandment sa Old Testament? Nakalimutan mo yung verse. Okay, sabi po sa Deuteronomy, Hear, O Israel, the Lord your God is one. O are one. Therefore, love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Here, dun po unang galing yung salitang yun. Pakinggan mo, iisa ang Diyos at dapat mo siyang mahalin na yung buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Bakit here nga? Bakit hindi obey? Okay, tingnan niyo po ito saglit ha. Kuya, bilis lang. Here. Sabi po sa Strong Concordance, ang Strong Concordance po, mga kapatid, yan po ay tinatawag na exhaustive concordance. Lahat po ng word sa Bible may number para yung meaning niya hindi mawala. Lahat ng verse o lahat ng word sa Old Testament at New Testament, meron pong number. Grabe po yung si Bible scholar na ang apelido niya is Strong. Tingnan niyo po, ang number ng here sa Hebrew 8085, ibig sabihin Shama. To hear intelligently, open with implication of attention or obedience. Tingnan niyo po yung obey. It's the same word, 8085. It's the same word, Shama. Hear, obey, same word sa Hebrew, 8085. Hindi po yan nagkakamali, by number po yan. Kahit anong translation mo sa 8085, isang meaning yan sa Hebrew. Sa English marami, hear, makinig, obey, sumunod. Magkaiba, di ba? Pero sa kanila po, isang salita yan. Mga kapatid, gusto nyo po bang better, brighter, and blessed year? Kung gusto mo ng better, brighter, and blessed year, siguraduhin mong kasama mo si Lord. Oh. Amen. Siguraduhin mong kasama mo si Lord. Siguraduhin mo nakikinig ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Pangalawa,
Sense of, are you a servant? Dapat meron kang sense of responsibility. Sense of responsibility means stewardship. You are not your own. Tama? Hindi ikaw may-ari ng buhay mo. Ang Panginoon, kasi binili niya tayo. Amen? Okay. Dapat maging responsible ka sa inuutos niya sa'yo. Sabi po meron po ako nakot na verse kaninang umaga lang where are you? Okay, si Rockefeller Jr., ang sabi niya po, every right implies a sense of responsibility, every opportunity an obligation, every possession a duty. Ang opportunity po ay hindi basta dumadating, mga kapatid. Ang opportunity, ang dinadapuan niyan yung mga responsableng tao. Hello? So dapat bumalik sa atin yung sense of responsibility. If you are a servant of the Lord Jesus Christ, dapat meron sa atin nun. Ang verse po niyan, may verse yan, di ba? Okay. I-take note nyo na lang po, medyo dalawa yan. Matthew chapter 24, tsaka Matthew chapter 25. Yan po yung parable ng 10 virgins, tsaka yan po yung parable ng talents. Pero yung parable ng 10 virgins, tsaka yung Matthew 24 is the wise and faithful servant. Yung Matthew 25, the good and faithful servant. Kaya nga, characteristics of good, faithful, and wise. Okay. Bakit sila naging wise? Kasi tinatayuan nila yung responsibilidad na ibinibigay sa kanila. Ang problema, ano nangyayari sa mga Kristiyano? Tingnan nyo, hearing ear. Mga kapatid, baka kakareklamo natin, hindi mo napapansin, binabaon mo na pala yung talentong kaloob mo galing sa Diyos. Sino ba ang may sabi ng win souls and make disciples? Si Bishop Oriel ba? Si Pastora Luz ba? Ako ba? Hindi po, si Jesus ang may sabi nun. Ang problema, nauna pa reklamo natin kaysa gawa. Hindi mo napapansin, di ba nung ginawa doon yung 5 binigyan ng 5, tinrabaho niya, yung 2 binigyan ng 2, tinrabaho niya. Isa na nga lang ang binigay sa'yo, ibinaon pa. Ang problema, kakareklamo natin, hindi mo napapansin, ibinabaon mo na pala yung talentong kaloob na galing sa Panginoon. Okay, alam natin yung literal meaning nun, the bride, yung kaperahan natin, pero ano po yung spiritual implication nun? It's about sense of responsibility. Lahat ng bigay sa iyo ng Diyos, dapat maging responsable tayo. Amen? Binigyan ako ng Panginoon ng kakayahan mangaral, nag-aaral ako. Hindi pwedeng, yun naman ang gift ko, mangaral, tapos hindi ka nagbabasa? Hindi ka nag-aaral? Yung mga estudyante, binigyan kayo ng kakayahan para makapag-aral, makapagtapos at balang araw may future kayo. Hindi pwedeng panay, laro-laro na lang ginagawa mo. Ito mga singer natin, mga worship leader natin, binigyan kayo ng talento ng Panginoon na umawit, mga manunugtog natin. Yung 2 kong anak, minsan kino-coach ko, pag may nakikita akong magandang posting patungkol sa gitara, pinapakita ko sa kanila, tingnan mo to. Ako po ay frustrated rocker din nung araw. Okay, kasi dahil sa mga pinsan ko, may pinsan ako nasa banda. Hindi po basta banda rito, banda roon ha. Okay, nakagawa na po sila ng plaka. Hanga ako sa kanya, grabe yung kamay noon. Sabi ko, minsan sabi ko sa kanya, Insan, ang dumi ng gitara mo ah. Sabi niya, huwag mo intindihin yung gitara ko, etong nililinis ko palagi. So responsible siya dun sa talento na meron siya. Tayo maging responsable tayo. Kung ikaw ay lalaking merong asawa, kapatid, maging responsable ka bilang maging tatay. Huwag mong iyakan yung ang hirap maging tatay. Nag-asawa ka eh. Ay yung mga dalaga dito, bago kayo pumasok sa pag-asawa, isipin yung mabuti ha. Ang sabi sa Bible, wife, submit to your husband. Kung hindi mo maintindihan ang meaning ng submit, huwag ka muna mag-asawa. Mahirap magpasakop sa taong hindi mo kayang pagpasakupan ng sarili mo. Wife. Ang babae pa naman minsan, pag hindi mo nasunod, akala ko ba, mahal mo ako. Kaya lang, yun ang biblical eh.
Husband, love your wife. Wife, submit to your husband. Pagpasakop, maging responsible tayo sa lahat ng binibigay ng Panginoon. Ngayon, nagkatrabaho ka, yumaman ka. Ang problema, meron mga Kristyano, pag yumayaman, nakakalimutan si Lord eh. Kasi, syempre, pinagpaguran ko to, pinaghirapan ko to, karir ko to, ganito. Mga kapatid, basahin mo itong verse na to. Ang sabi po dyan? You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan to produce wealth, to produce talents, wisdom. Kaya nga masarap maging pag-aari ng Diyos eh. Amen? Masarap magiging pag-aari ng Panginoon. Why? He knows my future. And He knows the plans na meron siya para sa akin. Amen? Plans to prosper me and not to harm me. Hallelujah. Hindi po dati natin, pag nakakalimutan mo yung verse na yan, na si Lord ang nagbibigay sa iyo ng ability na mag-produce niyan, eto babagsakan mo yung kasunod na verse. Ano sabi diyan? If you forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. Yumamang ka, nakalimutan mo ang Panginoon. Mga kapatid, wag nawa dumating yung panahon na yon. Baka isang araw makita mo, mawala lahat ng kayamanan na yon. Okay, kaya dapat talagang ako po ay lingkod ng Panginoon, ako ay pag-aari ng Panginoon, lahat ng kaloob niya sa akin ay responsibilidad ko, dapat mabuti akong steward ng kayamanang pinagkakatiwala sa akin ng Panginoon. Kita nyo, kapatid, pag ikaw ay mabuting lingkod ng Panginoon, hindi ka sasala sa blessings ng Lord. Minsan, hindi masabing madali, pero mga kapatid, hindi ka sasala sa blessings ng Panginoon. Hallelujah. Okay, number 3, the last one, para sa teaching na ito, extra mile. Yan ang maraming Kristiyano na wala sa mga Kristiyano, that extra mile. Ano po sabi doon? Kapag inutusan ka ng isa na lumakad ka ng 1 milya, gawin mo 2 milya. Naalala ko nung bagong lipat tayo rito, naglilinis tayo rito, pambirat, panig-panaog akong ganun, may kasama akong youth kasi katuwang ko siya, naglilinis kami. Siyempre, mag-o-opening na nun eh. Balik, baba. Nawakan ako nung kabataan, sabi sa akin, Pastor, sabi ko, bakit? Hindi ka ba napapagod? Pahinga muna tayo. Pagod ka na? Nagsisimula pa lang tayo. Dapat ang paglilingkod mo kay Lord, lagi may extra mile. Pastor, pagod na kasi ako eh. Kapatid, extra mile. Ito pinapagawa sa iyo ng Panginoon, dagdagan mo. Although alam natin, yun na yun, sapat na yun. Extra mile. Dapat lagi po tayo niyan. Dapat meron tayong baon palagi. Yung ating responsibility, yung ating commitment, stewardship, dapat lagi pong extended yan. Alam niyo yung Beatitudes of Christ, di ba? Blessed are, blessed are, blessed are. Blessed are the flexible, for they shall be bent. Okay. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko to, ito yung isang ikinatuwa ng puso ko. Nung una, nung nagsisimula ako mag-take note, nag-confirm siya sa worship sa full-timers fellowship namin. Tapos nung magtatapos ako dito, nag-confirm siya sa mentoring nung Wednesday po. Kaya, wow, I'm so blessed and so excited to share to you the Word of God. 1 Timothy. Ano po sabi sa 1 Timothy? Yan yung word na binigay sa atin on Wednesday. 1 Timothy chapter 3, verse 13. Those who have served well gain an excellent standing.
Hindi po yung magaling ang nag-e-excel na magaling lang. Ang nag-e-excel sino? Yung marunong maglingkod. At hindi lang po basta maglingkod. Serving well. Hindi pwede yung pwede na. Amen? Hindi pwede yung pwede na. Those who have served well gain an excellent standing. So kung unawain po natin itong servanthood na ito, being a servant of God, dapat meron tayo nito. Kung kinikilala mo si Lord as Jesus Christ is Lord, dapat maging malinaw po sa atin yung salitang hearing ear, servant for life. Sense of responsibility, duty po yan ng isang servant. And extra mile. Yung lagi ka merong spare para sa paglilingkod sa Panginoon. Kanina lamang po 6:00 ng umaga may kumatok sa bahay. Sabi niya, Pastor, nag-devotion po ako. Sabi niya, Pastor, pwede po bang panalangin mo yung anak namin? Kasi ang nangyayari po doon sa lugar namin sa Sitio Pulo, naging ano po ako, parang ako yung naging tagabasbas ng patay. Pag tumawag sila sa pari, minsan hindi dumadating Ay, sorry po. Okay. Ako, sabi ko, di ba Katoliko ka po? Opo. Bakit ako po pinuntahan nyo? Mas madali po kayong katukin Extra mile, opportunity. Hindi dapat, kasi pangbasbas ng patay, hindi naman tayo nagbabasbas ng patay, patay na yun Nagpe-pray pa tayo para sa family. So, opportunity to serve God. Preach the gospel. So, may 4 na naman taong nakarinig ng gospel. Advancing the kingdom. Dapat lagi may extra po tayo Amen? Kaya nga lang, sabi ko nga sa inyo kanina, yung opportunity dumadating sa mga taong responsable. Kung irresponsible na tao tayo, wala kang makikitang opportunity. Minsan nga, nasa mukha na natin, hindi pa natin makitang opportunity na galing sa Diyos Bakit? Kasi irresponsible tayo minsan Amen. Amen. Tanong, is Jesus Christ your Lord? Are you a servant? Huling tanong, are you a servant for life? Amen? Sige po. Let's worship God and once more, let us affirm that Jesus Christ is our Lord. Amen? Hallelujah. Sige team, pwede ba saglit? Sige po, tayo po tayo. Bago tayo umuwi, minsan pa tayo manambahan sa Panginoon. Hallelujah. Lalong-lalo na sa mga baguhang nandito, welcome po kayo dito sa All Nations for Jesus Church. Kami po ay, mananampalatayang Kristiyano, kinikilala ang Panginoong Jesucristo, hindi lamang tagapagligtas, kundi Panginoon ng aming buhay. At yung verse po kanina, sabi po sa Romans chapter 10, verse 9, maging nasa online ngayon, ang sabi po doon, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang kaligtasan po ay hindi pagsama sa relihiyon, pagiging miyembro ng isang iglesia. Ang kaligtasan po ay hindi lamang paggawa ng mabuti o sa anumang parasan. Isa lamang po ang kaligtasan ng ating kaluluwa, ng ating pagkatao. Ang pagkilala sa Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon, bilang tagapagligtas ng ating buhay, kilalanin natin siya. At ang sabi po doon, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, at maniwala ka, manampalataya ka sa puso mo na siya ay muling binuhay ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maliligtas. And right now, yan, maging sa online, first time ka nakapakanig ng ganitong preaching sa mga baguhan dito, nais ko po na minsan pa, lahat na tayo itaas natin ang ating kamay bilang pagsuko. Kapatid, yung pagtaas ng kamay mo ngayon, hindi lamang pagsamba, kundi pagsuko sa ating Panginoon. Sa oras na ito, kung gusto mo makita yung better, brighter, and blessed year, church,
Mga kapatid, kilalanin mo ang Panginoon Kristo bilang Panginoon ng iyong buhay. At sa mga baguhan naririto na nakakapakinig ngayon, kung nais mo ng kaligtasan, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesucristo ang Panginoon, Panginoon mo, at maniniwala ka sa iyong puso na siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. At nais ko sa oras na ito, isang pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Confess with your mouth. Panginoong Jesucristo, ikaw ay aking Panginoon. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan na nagawa. Patawarin mo sa mga pagkakataon na hindi kita kinilala sa aking buhay. At sa oras pong ito, lumalapit po ako sa iyo, nihingi ng tawad. Kinikilala po kita bilang aking Panginoon ng aking buhay. At naniniwala po ako, nananampalatayang ikaw, Panginoong Jesucristo, ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Hindi ka Diyos na patay, ikaw ay Diyos na buhay. And Father, right now, as your church, tinataas po namin ang aming kamay, hindi lamang simbolo ng panambahan, kundi simbolo ng pagsuko namin ng aming buhay, na ikaw, Jesucristo, ay aming Panginoon. Ikaw ang may-ari ng aming buhay, maging aming pangarap, maging aming bukas. Jesus, you are my Lord. You are the Lord of Lords. Honor and power and praise. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. You are the Lord of all. You are the Lord of my life. You are the Lord of my everything. Jesus, you are my Lord. Sits on the throne, be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song. Worship and praise the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song. Worship and praise the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song. Worship and praise the Lord. Oh, praise you, Lord. Praise you, O Lord. You are holy. Singing holy. You are holy. You are Lord. You are Lord. You are my Lord. Panginoon, minsan pa, maraming salamat sa umagang ito sa iyong mga salita. Kung paano namin naunawaan ang pagkapanginoon mo sa aming buhay. Dalangin ko maunawaan namin kung ano ang maging lingkod, Panginoon. Hayaan mo ang tenga namin ay maging tipan namin sa iyo, na sa iyo kami ay makikinig. Hayaan mo, Panginoon, na maging responsable kami, Panginoon, sa mga bagay na ipinagkakatiwala niyo sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, sa biyaya mo, ang aming paglilingkod ay huwag magkaroon ng hangganan. Laging meron para sa iyo, Panginoon. And Father God, I speak blessings to your children, Lord God.
Bless them and keep them. Make your face shine upon them and be gracious to them, O Lord God. Turn your face toward us and give us peace, O Lord God. Salamat po aming Ama, maging nasa online na bahagi na aming panambahan ngayon. Father, speak blessing to sa bawat sa amin, Panginoon. Nasaan man kaming dako ng mundo, Panginoon. Patuloy na iingatan mo sapagkat Ikaw, aming Diyos, ang aming Panginoon. Thank you, Father God. Once more, to you all the glory and honor, power and praise, O God. In Jesus' name, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Be glory and honor and praise. All of eternity echoes the song. Worship and praise in the Lord, oh Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen.